Ipitutupad po ngayong umaga ang panibagong taas presyo po sa petrolyo. 2 pesos and 66 centavos ang itataas sa per liter ng diesel habang 2 piso naman at 21 centimos sa gasolina. Pero rollback naman na 3 pesos and 53 centavos per liter po sa kerosene. At ayon pa rin po sa DOE, nakaapekto po raw ang patuloy na pagsadsad ng piso sa presyuhan ng petrolyo. Samantala, binuksan na po ang bagong bahagi ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Diyan po yan sa Cavite. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Subsection 3 ng CALAX. Aabot po sa 7.88 kilometers ang bagong segment hanggang Governor's Drive sa General Trias. Inaasahang bababa po sa 26 na minuto ang biyahe mula Binyan, Laguna hanggang General Trias mula sa dating 1 oras. Kayang tumanggap ng karagdagang 6,000 na mga motorista araw-araw ang bagong bahagi ng expressway. Magiging libre ang pagdaan dito sa loob po ng 1 buwan matapos nga ang pagbubukas. Sa kabuuan, uugnayin ng CALAX ang Manila-Cavite Expressway at South Luzon Expressway. Ayon sa Pangulong Marcos, magdudulot ito ng malaking ginhawa sa mga biyahe ng mga motorista. Humina po ang sektor ng manufacturing sa Pilipinas noong pong buwan ng Abril. Bumaba sa 48.3 ang Purchasing Managers Index mula sa 51.3 noong pong Marso na nagpapakita ng pagkontra ng aktibidad. Ito ang unang pagbaksak po ng sektor mula noong Nobyembre ng nakdaang taon. Ayon po sa S&P Global, humina po ang demand at mga order mula sa loob at labas ng bansa. Naapektuhan din po ang produksyon dahil nga sa pagtaas ng gastusin sa enerhiya at shipping. Ito'y bunsod ng sigalot pa rin po na nangyayari nga sa gitnang silangan na nagpapahinto sa mga ruta ng kalakalan. Napilitan po ang mga kumpanya na magbawas ng hiring at pagbili po ng mga materyales. Sa kabila niyan, umaasa po ang mga negosyo na bubuti ang sitwasyon sa mga susunod na buwan. Siya nawa. 6 na bus operators ang ibinatatawag ng Land Transportation Franchising and the Regulatory Board o LTFRB. Iniimbestigahan po sila dahil sa hindi pagbibigay ng tamang diskwento sa mga pasahero. Ayon sa patakaran, may 20% diskwento ang mga pasahero at 40% para sa senior citizen, PWD at estudyante. Pero lumabas po sa ulat na hindi ito sinusunod ng ilang mga konduktor. Inutusan ng LTFRB ang mga operator na magpaliwanag at dalhin ang sangkot na driver at konduktor. Maaari po silang masuspinde o matanggal sa programa kapag napatunayang may paglabag. Ang babala ng ahensya, papatawan ng parusa ang hindi sisipot sa pagdinig sa Mayo 18. Layunin po ng programa na tulungan ang mga operator at pasahero sa gitna nga ng mataas na presyo ng langis. Samantala po naman, iginigit nga ng Meralco na dapat pong manatiling voluntaryo ang mga diskwento sa kuryente. Babala ng kumpanya, ang sapilitan pong subsidy ay maaaring magdulot ng hindi maayos na sistema sa regulasyon. Nauna nga pong ipinanukala sa Kamara na sagutin ng mga distributors o mga utilities na distributor po ng kuryente ang ilang bayarin para daw mabawasan po ang singil sa consumer. Pero ayon sa Meralco, ang mga iniuutos po na diskwento ay karaniwang pong ibinabawi din sa ibang customer. Sinabi po ng kumpanya na meron po mga programa sila para nga po makatulong sa pagbababa ng singil sa kuryente. Nanindigan din po ang Meralco na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan para sa mas matibay at mas murang supply ng enerhiya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.